pag-usapan natin yung question kung kailangan mo na bang kumuha ng abogado kaagad, no? Kapag halimbawa ikaw ay nag-file ng labor case or nagbabalak mag-file ng labor case. Kailangan mo na ba agad na makakuha ng abogado pagka nag-decide ka na mag-file ng labor case laban sa employer mo? Hindi naman kailangan na mag-secure ka kaagad o kumuha ka agad ng serbisyo ng isang abogado kapag ikaw ay nagdesisyon na mag-file ng labor case. Kasi sa pagsampa ng kaso na yan, ang importante lang, alam mo kung ano ang ikinakaso mo sa employer mo. So kadalasan, kung ano yung ikakaso mo, napaka-common naman ng mga dahilan, ano? At makikita mo rin yan sa complaint form ng SENA. Kasi ang pinakaunang step kapag nag-file ka ng kaso ay magsampa ka muna ng request for assistance sa SENA. Ang ibig sabihin ng SENA ay single entry approach. Ngayon, ang paglagay ng mga reklamo mo dyan, hindi mo kailangan ng abogado kasi ikaw ang nakakaalam nun. Ganon din nga, kahit na maisampa mo na yan, at nasa SENA na yung kaso niyo, hindi mo pa rin naman talaga kailangan ng abogado dyan sa SENA. Kasi sa SENA, mag-uusap lang naman kayo dyan kung may pag-asa bang ayos ninyo yung inyong kaso o hindi o wala, no? Kasi kung wala namang pag-asa ng maayos yung kaso ninyo, iakyat mo yan. Magpa-file ka ng formal complaint. Yan na mismo yung complaint form na makikita mo sa NLRC. Magkaiba yung form na yan, yung form ng SENA sa form ng NLRC complaint form. Ang SENA form, ang pinagkakaiba niyan, hindi ka pwedeng maglagay dyan ng damages. Kasi sa SENA, ayaw nila na nag-claim ka na ng damages, nag-uusap pa lang kayo kung paano nyo ma-settle yung kaso. Kasi ang damages sa isang labor case, yan ay nakukuha mo yan kapag panalo ka na. Sa SENA nga, wala namang nananalo dyan Wala pa namang panalo o kaya talo dyan. Kasi nag-uusap nga kayo sa harap ng siyado. Yung opisyal ng DOLE na namamagitan sa inyo dyan sa SENA. So yan lang ang pinagkakaiba niyan, damages, hindi mo pwedeng lagyan. Kasi pag nilagay mo yan, para ka na rin panalo. O para mailagay mo yung mga ganun, hindi mo naman kailangan ng lawyer kasi common sense pa siya na parang pag tinanong ka, bakit mo ba dinidemanda yung employer mo? Yung mga kadalasang common na sagot dyan, kasi tinanggal ako sa trabaho, diba? So, kapag tinanggal ka sa trabaho, ang cause of action mo ay illegal dismissal. Technically, hindi mo kailangan isang guli sa abogado kung pag tinanggal ba, illegal dismissal ang kaso. Kasi kusa naman yan na makikita dyan sa form. Ngayon, kung ang demanda mo naman ay may kinalaman sa sahod na hindi binigay sa iyo, simple din yan, money claim lang. So, hindi mo kailangan ng abogado na magpaliwanag sa iyo na ang sahod na hindi ibinigay sa iyo
ay money claim. So, kung titingnan mo, ang term pa lang, self-explanatory na. Money claim. So, pera, sahod, hindi binigay sa'yo. Ganon din kapag mga benepisyo. May mga claim tungkol sa pera na hindi mo pwedeng isama sa kaso sa labor. Ito yung mga claim mo sa benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kasi hindi sakop ng kapangyarihan ng labor arbiter yan para desisyonan. So, yung mga ganon, hindi kasali sa labor complaint. Pero ang mga taga-SENA, pinapayagan nila yan kahit na walang jurisdiction ang kapangyarihan ng labor arbiter. Pinapayagan nila na isama mo sa request for assistance mo sa SENA. Kasi ang gagawin lang naman nila dyan, i-refer nila yan, i-endorse nila yan sa agency na nakakasakot niyan. Halimbawa, yung reklamo mo ay SSS. So, entertain ng ano yan, ng SENA. So, gagawin lang nila, pag hindi kayo nagkasundo, i-refer lang nila yan sa SSS mismo. Bibigyan nila ng referral papunta sa SSS. Tapos, sa SSS mo na, isasampa yung reklamo mo. Pagdating sa SSS, contribution kung hindi ito binabayaran ng kumpanya mo. So, in short, halos hindi mo kailangan ng abogado sa unang stage niyan kasi nandyan yung SENA na magbibigay sa iyo ng guidance. Ang form, naka-design na yan na pwede mong kapain kahit na hindi ka abogado. So, very self-explanatory din yung form. Kaya hindi mo talaga naman kailangan ng abogado sa unang bungad ng iyong labor case. Pero ang tanong, bentahe ba kapag may abogado ka bago ka mag-file ng kaso? Siyempre naman, napaka-importante kung mas bentahe yon kung may abogado ka na. Sa simula pa lang ng pagsasampa ng kaso mo. Kasi ang abogado mo, i-guide ka na kaagad sa mga dapat mong gawin. So medyo hindi ka na mahirapan doon sa pagkapakapa ng mga impormasyon sa Department of Labor o nag-file ka ng request for assistance sa SENA. Ngayon, kung private o kung privado o public attorney's office ang kukunin mong abogado, nasa sayo na yun. Siyempre, kung may budget ka, mag-private ka, mag-privadong abogado ka, no? Pero siyempre, medyo may presyo yan kapag ka-privado. Kapag wala naman, pwede namang mag-public attorney's office. So, pati lagyan, ulitin lang na hindi mo kailangan ng abogado sa pagsampa ng kaso sa labor. Kasi ang mga tauhan ng gobyerno sa Department of Labor ay kaya nang mag-assist na maisampa ng maayos ang reklamo mo. Ngayon, kung gusto mo lang din talaga, mas bentahe kung magkaroon ka na ng abogado sa pagsasampa pa lang mismo ng kaso. Kasi magagamit yung niya sa kung ano ang mga dapat mong ilagay ng reklamo dyan sa kaso mo.
kung privado o public na abogado, depende rin sa iyo. Kung may budget ka, sige. Pero kung wala, pwede ka rin naman mag-consult pa sa public attorney's office. So, good luck sa inyo kung ano man ang pinagkalaban nyo. Mag-subscribe na lang kayo para maka-notify kayo pag may nagagawa tayong uploads.